Tropical Storm Isang opisyal nang nakalabas ng PAR o Philippine Area of Responsibility ngayong umaga, pero patuloy pa ring nagpapalakas ng habagat na nagdudulot ng ulan sa Luzon at Visayas at sitwasyon ng pagbaha sa Taft United Nation Avenue, Manila dahil sa mga pag-ulan dulot ng bagyo at habagat, at isang bagong low pressure area o LPA na binabantayan sa silangan ng Mindanao ay may medium chance maging bagyo at posibleng pumasok ng PAR o Philippine Area of Responsibility sa loob ng 24 hanggang 48 hours. At ang susunod na pangalan ng bagyo ay Bagyong Jacinto. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Kung bago ka, please like, share and subscribe para updated ka lagi sa panahon. Mga kababayan, opisyal lang nag-exit ang Bagyong Isang. Kaninang alas 6:30 ng umaga, kinumpirma ng Pag-asa na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang sentro ng tropical storm na Isang. Bago lumabas si Isang ay may lakas ng hangin na 65 km per hour near the center at may bugso na aabot sa 80 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 km per hour. Bagamat wala na ito sa loob ng PAR o Philippine Area of Responsibility, patuloy itong hinihila ang southwest monsoon o habagat na siyang nagdudulot ng tuloy-tuloy na ulan, pagbaha at malalakas na hangin lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Mga kababayan, parang dumaan na bisita lang itong si Isang. Umalis sa ating bakuran pero iniwan pa rin ang malakas na ulan at problema. Hindi ibig sabihin nakalabas na siya ng PAR o Philippine Area of Responsibility, tapos na ang epekto. Sa katunayan, mas ramdam ngayon ang ulan dahil sa hatak ng habagat. At ayon naman sa sitwasyon ng pagbaha dito sa Metro Manila, sa Taft Avenue, United Nation Avenue sa Maynila, nakuhanan ng larawan ang matinding pagbaha kahapon ng umaga, Biyernes, August 2022. Ang sanhi nito ay tuloy-tuloy na buhos ng ulan na dala ni Bagyong Isang habang papalapit sa kalupaan. Hanggang ngayon, inaasahan pa rin ang posibilidad ng mga localized flooding sa Metro Manila, lalo na sa mabababang lugar at kulang ang drainage system. Kilala natin ang Maynila, kahit kalahating oras lang ang naulan, may instant swimming pool na sa kalsada. Kaya importante ang disiplina sa basura at maayos na drainage para hindi lagi tayong binabaha. At ayon naman sa ating habagat train, mga lugar na apektado, Ilocos Region, Cordillera, Metro Manila, Calabarzon, Mindoro at malaking bahagi ng Visayas, mapanganib sa flash flood, landslide at biglaang pagbaha sa mga mabababang lugar. Mas malamig ang temperatura pero mas mataas ang risk ng disruption sa biyahe, trabaho at klase. Ang habagat para siyang extension ng bagyo. Hindi mo kita ang sentro ng bagyo pero ramdam mo ang epekto. Kung ikaw ay estudyante, may posibilidad ng suspension ng klase lalo na sa mga apektadong lungsod. Kung manggagawa ka naman, magdala ng extra na tsinelas at payong dahil siguradong basa ang iyong biyahe. Ito na ang ating bagong binabantayan na LPA o Low Pressure Area. Ayon sa Pag-asa, may isang Low Pressure Area o LPA na namataan sa layong 985 km silangan ng northeastern Mindanao. May potential itong medium chance maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Posibleng pumasok sa PAR o Philippine Area of Responsibility ngayong weekend or early next week. Kapag naging ganap na bagyo ito, tatawagin naman itong Bagyong Jacinto, ang ikalimang bagyo sa buwan ng Agosto. Kung ikukumpara natin sa sports, tapos na ang laban ng Bagyong Isang, pero papasok naman sa court si Jacinto. Mababa pa ang tsansa ngayon pero tandaan natin, maraming bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas ang biglang lumakas habang papalapit, kaya huwag maging kampante. Kahit wala pang bagyo, ang extension ng LPA ay magdudulot ng pag-ulan sa malalaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Maaring lumawak ang coverage ng ulan kung lalakas pa ang sirkulasyon ng LPA. Para sa mga mangingisda sa Mindanao at Visayas, iwasan muna ang malalayo at open sea trip dahil pabago-bago ang alon. Sa mga magsasaka, ito'y pabor kung kailangan ng patubig pero bantayan ang sobrang ulan na pwedeng makasira ng
naman sa mga pananim. At mga payo para sa ating mga kababayan, para sa ating mga farmers, i-monitor ang lagay ng bukid. Huwag munang mag-ani kapag malakas ang ulan para hindi masayang. At sa ating mga city workers at commuters, planuhin ang biyahe, magdala ng ekstrang damit, iwasan ang underpass na madaling lumubog. At sa ating mga estudyante, abangan ang mga class suspension announcement. Ganon din sa ating mga mangingisda, huwag munang pumalaot sa malayo dahil delikado ang dagat sa ngayon. At sa ating mga kababayan na nasa bahay lang, maglinis ng kanal at alulod para hindi magbara ang tubig at pumasok sa loob ng bahay. Mga kababayan, ito ang ating inspirational Bible verse sa Psalms 46:1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kahit gaano kalakas ang ulan o bagyo, hindi nagbabago ang pag-ibig at proteksyon ng Diyos. May sandigan at lakas tayo na mula sa Diyos. Mga kababayan, yan ang ating full update ngayong August 23, 2025, araw ng Sabado, tungkol sa Tropical Storm Isang at sa bagong LPA na posible pang maging bagyong Jacinto. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para tuloy-tuloy ang update. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong alerto. Ito ang Pilipinas Weather ngayon. Ingat tayong lahat!